Hello mga ka-farming! Welcome to Antonio Di Charlie Farm. For today's video guys ay mag-update ako sa aking tanim na okra. So ito guys ay dinaanan ng dalawang bagyo. Ayan. So after itong matanim guys ay dinaanan siya ni Bagyong Christine. Then, nagpanibago akong tanim guys dito sa mga bakante. Pero hindi rin tumubo, nabulok dahil sa Bagyong Pipito. So, ayan yung mga naunang nag-survive ay nag-start na siyang magbulaklak. At meron na ring bungang maliliit. Ayan. So, pag may time ako guys and may pambili na ng seeds, tataniman ko pa rin itong mga bakante na hindi tumubo. So, kailangan lang linisan. Ayan, makapal na. Pero gagamasin lang yan guys para sa pagkain ng kambing. So, ayan guys, ang okra, pag nagsimula na siyang magbulaklak, ayan, bawat dahon ay merong bulaklak. So, lahat yan ay mabubuo as bunga. Ayan. Lapitan natin. Ayan, halos lahat meron ng bulaklak. So, inagahan ko na mag-vlog guys habang naliligo ang aking anak kasi ako ang maghahatid ngayon. Lalabas tayo ulit ng bayan. And after maghatid ay bibili ako ng darak para sa aking mga inahing baboy. So, ayan. Dito tayo sa kabilang side. Ayan guys. Dati dito, nakapagtanim na ako ay may kinain ng kambing. Oh. So, ayan. Marami yung mga bakante-bakante. So, ang gagawin dito guys ay gagamasin lang yung damo at ibibigay dun sa mga inahing kambing na nasa kulungan. Marami naman nag-survive na okra guys hanggang doon sa dulo. So, ang lilinisan ko lang dito ay yung pagtataniman mismo. Linya-linya lang para yung gitna guys ay makain pa ng maging pagkain ng kambing. May malaki na dito guys. Oh. Ayan. Ay! Madulas, basa pa. Maraming hamog. So, basa pa ang... Ayan. Basa pa ang damo guys. Kasi ayan o, hindi pa sumikat yung araw. Pasikat pa lang ang araw. Kaya madulas pa. So, mag-vlog na tayo habang... Ay, may mga bunga na talaga ang iba o. Ayan. So, paglalaanan natin ng oras talaga ito. Para... ipapagamas ko na lang kay Papa yung mga damo guys. Ayan, yung mga damo na parang palay. Pampakain sa inahing kambing kasi andun sila sa kulungan. Ayan si Toro oh. Nagtatawag na naman. Ganyan yan pag natanaw si Papa. So ayan, ang ganda ng bulaklak. Hindi pa siya bumuka guys. Mamaya pa yan pag may araw na bubuka. Para yan sunflower bumubuka pag may araw na. So, ayan. Lahat na may bulaklak. May bunga. Ang variety nito guys ay smooth green. So, smooth green ng East-West. May nakita ko ditong malaki na. Smooth green ng East-West. So, maganda yung ganitong variety guys kasi sa pag-harvest ay hindi ka nagagamit ng gunting. Pipitasin lang ng ganun. Pag napitas mo pang ganun, ibig sabihin malambot pa or bata pa. So pag makunat na siya, pero napipilipit pa ay pwede pa rin. Depende sa ano. Kaya lang ito guys ay malalaki. Lumalaki siya, humahaba kasi nga mataba yung lupa dito sa amin. Ano to eh? Sandy clay loam. Ayan, mix yung lupa dito guys plus yung organic fertilizer. So ayan. Ayan, maganda tong ano exercise, mag walking kaya lang dapat maingat ako kasi mahamog. Basa pa ang
mga damo. Malamig na kasi ngayon guys. Ayan, pag hanging amihan na ang umihip, ayan, mahamog. Malamig na dito sa amin guys. Kasi ano na end of November na. So ayan. Dahan-dahan lang kasi nung isang nadulas ako Kaliwa kanan na ang aking injury. So kailangan kong magpa-therapy or magpahilot after kong makalaba guys. Maglalaba muna ako. So pag nakapaglaba na, kasi once a week ako maglaba guys para tipid sa tubig, tipid sa kuryente, tipid sa sabon, tipid sa oras, ganun. Kaya once a week ang labada. And yung uniform ng anak ko ay kumpleto sana, kaya lang nasunugan nga kami. Nasunog yung kwarto ng anak ko. So yung buong cabinet niya nadamay ang ang kanyang bagong tahing uniform. So ang ginagamit niya ngayon guys yung lumang model na uniform, school uniform. So ayan, sana ay nag-enjoy kayo guys sa aking mga videos. Salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga. Thank you for watching. Ayan, sumikat na si Haring Araw. And titingnan ko kung tapos na maligo ang aking anak. Kasi ako naman ang susunod dahil ako nga ang maghahatid. Dahil bibili ako ng darak sa kabilang bayan sa Lagunoy. Kasi merong murang bilihan doon ng darak. 10 pesos per kilo. Dito kasi sa amin ay 15. Sayang naman na yung isang sako ay magiging 500 lang. Pero kung sa iba ay nagiging 750. So ganun. Kailangan magaling tayo sa madiskarte tayong farmer para hindi naman tayo malugi at hindi mahirapan mamuhunan, lalo kung ang puhunan natin guys ay pinapaikot lang. So thank you for watching guys. See you again next time sa mga susunod ko pang videos. Mag-a-update ako sa inyo tungkol sa aking mga bagong itatanim na gulay at prutas. So bye-bye for now.